3:58 ng umaga, nandito tayo sa bayan ng General Natividad. Pabiyahe tayo ngayon sa Candelaria sa Zambales para bisitahin yung Putipot Island. Eto na sa harap na natin si Sir Dave, ang magiging kasama natin ngayong araw. Alas 5 ng umaga. Dito na kami sa Gimba. Mag full tank na kami kasi tuloy-tuloy na tong biyahe na to. Ganda ng buwan. Mga Tarem, Pangasinan na kami. 6:19, 2 hours na kaming bumabiyahe. Naka 112 kilometers na kami. Labrador, Pangasinan na 144 kilometers na yung tinatakbo namin. Daming fish market dito. Suwal, Pangasinan na. Pahinga, tapos tuloy kain ng almusal. Dagat na pala rito. Mga ginagawang mga barko. Alaminos, home of 100 islands. Burgos, Pangasinan. 8:24 na ng umaga. Nakaka 195 kilometers na kami. Medyo malayo-layo pa to, siguro isang oras pa bago kami makarating sa Santa Cruz. Welcome to the Sul, home of quality salt. Pagawaan na dito ng mga asin. Santa Cruz, Zambales na tayo. Pero mga 20 minutes pa doon sa ating pupuntahan. Santa Cruz Town proper. Si Sir, merong kamag-anak dito. Iwanan na lang namin yung mga motor. Saka kami magmo-motorboat papunta dun sa Putipot Island. Bibili lang kami ng pagkain, mga lulutuing ulam, pagkain dun sa isla kasi medyo mahal na dun yung bilihin, kaya dito na kami bibili. 180 yan. Nakapamalengke na kami. Ayun yung mga napamalengke namin. Let's go na. Nandito kami sa Santa Cruz, Zambales. Papunta sana kami ng Putipot, kaso nakasara na naman yung Putipot. Kaya Hermana Menor na lang ang pupuntahan namin ngayong araw. Bawal daw dun mag overnight, pero may dala kami mga pagkain na lulutuin. Ang ganda, walang tao-tao. Tapos dun tayo pupunta. Ayun, Hermana Menor. Tapos meron pang Hermana Mayor. Hermana Mayor, hindi ko alam kung saan yun. Mas malaki yung isla na yun. Ayun naman yung Putipot. Nakasarap pala kasi sinara nila ulit. May mga inaayos daw. May isda ka, Kuya Isko ba? You 20 minutes na biyahe mula dun sa Santa Cruz hanggang dito. 20 minutes lang na biyahe sa bangka. Ganda, walang tao, hindi siya crowded. Ganun talaga. Ito namin ah. Sinihamo ka na.
Doon kami pumunta sa Hermana Menor. Ito na yung sunset. Maganda rin yung sunset dito. Walang ganang tao. Day 2 tayo dahil hindi naging maganda yung lakad namin sa Putipot Island dahil nakasara pala. Kaganda noong buwan, kabilugan ng buwan pala ngayon. Agno, home of the Umbrella Rocks. Ito daw talaga yung puntahan dito sa Agno, yung Umbrella Rock. Hahanapin na lang namin kung saan yun ngayon kasi hindi kami natuloy doon sa mga lakad namin. Tanong lang kami kung nasaan yung Umbrella Rock kasi hindi namin kabisado. 6:09, nandito kami sa munisipyo ng Agno. Papunta kami sa Umbrella Rock. Yung Umbrella Rock ang pinakasikat daw dito na puntahan ng mga rider. Kaya susubukan namin kung mapupuntahan namin ngayong araw. Ganda ng dagat. May tinatawag kasi sila ditong Kalatangan Beach. Maganda daw yon. Subukan namin puntahan. Barangay Makabubuni. Nandito na kami sa Abagatanin Beach. White Beach din dito. Dito sa Agno. One way lang yung kanilang daan din eh. Mga resorts na pwedeng tuluyan. Kaya napakadami. Tapos may mga inn pa kung gustong matulog, pero kung gustong mag-tent pwede rin naman. Ang daming nagte-tent doon sa banda doon. Hahangaw sila ng mga isda. Pusit. Pusit. Kanya-kanya silang bili. Mga isda sa pusit. Ito na, pa baba na kami dun sa Umbrella Rock Formation. Ito na yung Umbrella Rock. Para siyang umbrella, wala lang yung banda ditong shade nya, parang naputol. Ditulad nitong isa na to, visible pa yung kanyang shade sa banda doon. May isa pa dito. Dito pala medyo kamukha siya ng mushroom.
Kalaki nung hermit crab. Wow. Uy, ganda dito. Low tide. Umbrella Rock Formation. Makikita dito sa Abagatanin, Agno, Pangasinan. Wow. Dito pala yung magandang angulo niya. Pag pupunta kayo dito sa Umbrella Rock, meron din ditong lighthouse. Yung kailangan yung akyatin ay 133 steps lang, nandun na kayo sa taas. Medyo mataas Maigsi lang pala yung akyatin dito. Eto na tayo Oh, yun, doon na tayo. Konting hike lang. Tapos ito na yung lighthouse. Uy, ang ganda. Akyatin lang natin. Yeah. Aray ko, ganda. Kitang kita lahat dito. Overview. May mga beach pa dito kaso wala pang mga resort. Sa likod naman na ito yung Abagatanin Beach. Wow. Ito na yung pinakatuktok. Sir, dito. Papunta naman kami ngayon sa Patar Beach sa Bolinao. Papunta na kami ng Patar Lighthouse. Ayun na yung dagat. Ayun naman yung lighthouse. Ito na yung lighthouse. Kapag hawakan siya, malapot na malapot. Katulad yan, hindi gumagalaw. Parang Itong hanian ko yan. Meron pong mga hani lumilipad. 40 pesos na registration fee dito para makapasok sa lighthouse. Hindi pwedeng akyatin yung lighthouse kasi sira yung hagdan. Next pupuntahan naman namin yung Patar White Beach.
Mula dito sa lighthouse, malapit na kasi dito yan. Itong kahabaan na ito ay puro beachfront na yan. May accommodation, may cottage, may tent pitching sila. 40, 20 ang parking, isa ulit. Patar White Beach. Ito yung public beach dito sa Patar. Ang daming tao. Ang daming turista dahil Sabado. Dahil weekend ngayon. Sabado Linggo, ang daming tao. Public to. Ang binayaran lang namin ay 40 entrance per head. Then 20 pesos parking. Punta naman kami ngayon sa Wonderful Cave or Enchanted Cave. Hindi namin alam kung saan kami tutuloy doon. Basta titingnan na lang namin kung saan kami pwede doon sa dalawang cave na yon. Ito na yung pa-Enchanted Cave. Tutulis ng mga bato. Ito na tayo. Enchanted Cave. 200 pesos ang bayad. 200 per head, sir. Bali 400. Ito yung entrance fee, 200, tapos 15 sa motor yung parking. Kaya ang binayaran ay 215 per head. 200 yung entrance pag hindi maliligo. Pag maliligo ay 250. Tapos in-schedule pa yun per batch yung pwedeng maligo. Mga bonsai. Ito na, 20. Uy, kadaming bonsai. May foods din sila. Additional kayo sa Foods. Kabutong. Coral rocks, limestone, fossil clams. Yung pinaniniwalaan nila
over 10 million years ago ay nasa ilalim ng dagat itong mga to, kaya mayroon siya mga coral rocks. Ito yung mga coral rocks, oh. Mapapansin nyo nasa ilalim ng dagat yan, pero ngayon nakikita na siya. Ibig sabihin 10 million years ago nasa ilalim itong Pangasinan ng dagat. Ang tanong, nasa napunta yung tubig? Hindi natin alam kung saan napunta yun. Ito mga coral rocks. Napakaraming coral rocks. Ang daming mga bonsai. Dito magbibigay ng headgear saka life vest. Ito na yung kuweba. Enchanted Cave. Papasok tayo dun sa ilalim. Tapos may tubig din yung kuweba. Pwede maligo. Kaso nga lang 250 yung babayaran. Pero kung hindi maliligo, 200 lang. Tapos bibigyan tayo ng headgear kasi tatama dito. Delikado. Ang daming tao. Daming tao. Pwede maligo. Sunod natin, papunta naman tayo sa cross. Tapos pa-exit na yun. Ganda ng canopy nila yun. Yung canopy nila ay natural Bougainvillea. Malayo pa i-cross? Oh. Ha? Opo, opo. Ito na i-cross. Kapag aakyatin yung cross para makita yung view deck, may additional 50 pesos. Eto, may hagdan. Paano yata nila? Diyan ka lang. Papunta naman kami ngayon sa Old Woods by the Sea Nature Resort. Tapos dito din yung Bunny Hidden Paradise Beach Resort. Hanapin na lang natin. Kaso medyo rough road na itong papunta dun sa mga resort na yon. Ito na yung Old Woods by the Sea Nature Resort. Tingnan natin yung loob. So pinapasok lang kami, hindi na kami siningil ng entrance fee. Ganda. Ang daming halaman.
Ganda ng bahay oh. Siguro dahil purong kahoy kaya old woods. Mga lumang kahoy kaya old woods siguro ang pangalan. Mga lumang bahay oh. Tingnan naman natin yung Bani Hidden Paradise dito. Ito na yung Bani Hidden Paradise.